Hello, what's up mga pre? Kumusta? Joy Mesoy TV again. Meron tayong ayusin ngayon mga pre. Yung kita nyo sa likod, yung speaker Dikins D15. I-rewire natin yan mga pre. I gave you my heart. Dahan-dahan lang nating tanggalin tong edging mga pre, at saka yung speaker ko niya, at saka yung damper niya silalim. Dahan-dahan lang pagka mapunit mga pre. Ayun, natanggal na natin yung cone mga pre, at saka lilinisan muna natin ng konti, at iwasan nating mahulog yung mga dumi sa magnet. Kung pansin yung mga pre, malaki-laki talagang tama tong speaker natin. May maitim yung coil niya, sunog na sunog talaga. At may tama siya sa may coil gilid. Siguradong sumasayad to sa magnet. Nadisalain to mga pre. Kailangan natin nandiyan ng babin mga pre na insakto dapat sa original coil. At meron tayo ditong bote na galing po to sa inumin, na medyo mas maliit siya kaysa coil. So nilagyan na natin ng mga pre, ang tape para insakto-sakto siya pang-ikutan ng ating coil mamaya. Kailangan din natin ng can. Ito ay dalhin din sa isang inumin mga pre. Kakat natin to ng cutter blade. Tapos mamaya nilihain natin. At yun, ito ang gagamitin natin, pangikutan ng coil natin. Sukatan muna natin yung original na coil niya, kung anong height ng can na ginagamit. At saka yun ang gawin natin sa reference sa pagkat natin ng bagong can.
Yun mga pre, ready for sanding ngayong kaan natin. Mas maganda gamit kayo ng number 100. Huwag masyadong pino yung sandpaper nyo, kasi pangit kasi yung pag masyadong makinis yung resulta. Mas maganda yung medyo magaspang para kumapit maigi yung plus 5 natin sa pagre-rewind mga pre. Sukatan din yung natin yung kapal ng rewinding ng original na coil mga pre-pass para yun din yung gawa natin ng reference sa pagkapal ng rewinding natin mamaya. Gumamit tayo dito ng number 31 na magnet wire mga pre. Same lang sa ginagamit ng original na coil. Gumamit tayo ng pa epoxy plus 5 iyan bito 1:1 yung ratio niya. Mas matibay ito ha. Iwan ko lang kung mas maganda pa dito. Comment lang kayo sa comment section. Okay mga pre, we ready to for winding na tayo. First layer tayo, winding po first layer. Bali second layer to. First layer muna tayo. Nag-offset tayo ng 5 cm. Ayun, focus na. 1.5 cm. So dito sa bagong coil natin, lagyan din natin ng marking yan sa loob para yun ang pagkuhanan natin ng reference sa pag-aalay. Tinanggal na natin yung itong old coil niya. Tinanggal na natin dito.
Ano, linisan lang natin to. Kunin natin to. Linisan. Ito mga pre. Salpak natin dito. Sa dagat mo na nga. Yan. Ito puta balin. Tapos, Balin ito ba na? lagay natin dito mga pre. May kain. Baboy. Yung marking natin sa loob, Ah. dapat nakatapat dito sa magnet. Hanapan natin yung marking. Yun. Yung marking natin, no, di pa rin, hindi kita siguro. Yung minamarkingan natin kanina, dapat makatapat dito sa, dito sa may top ng magnet, sentro. Tapos pagkatapos yan, natapat na natin to, lagyan natin ng spacer dito sa may gilid. Okay, lagyan muna natin, hanap na tayo ng spacer. Yun, nalagyan na natin ng spacer mga pre. Can din, can. Yan. Lagyan na natin at natapat na natin yung marking natin doon. Nalagyan na natin ng spacer. Tapos dito na tayo maglagay ng adhesive na naka-adhesive na. Tapos pag natuyo na yan, tanggalin natin tong cone tsaka coil. Tapos sa likod naman, lagyan naman natin yung adhesive. Okay, ayun mga pre, matigas na yung adhesive natin, yung ginagamit natin So, nagtatanong pala, ito pala yung ginagamit ko na Marine Epoxy. Bali E&B to. Mas kasi mas matibay kasi siya kasa dito. I-align pa natin yan. Ayan. Align lang natin.
Okay mga pre, hanggang dito na lang siguro ang video ngayon, masyado na kasing mahaba. Kasi salamat po sa panonood mga pre. See you my next video. Happy New Year po sa inyo ulit.